Ngayong gabi po ay pag-uusapan natin understanding the work of the Holy Spirit in biblical counseling. Paano ba kumikilos ang banal na Espiritu Santo sa gitna ng ministeryong ito ng pagka-counsel? At paano natin i-apply yung mga prinsipyong yun patungkol sa katotohanan sa gawain ng banal na Espiritu? Ano po? We are going to give some practical applications. Ano po? As we understand the work of the Holy Spirit in our counseling. And I should say, this is already a ministry. This is a ministry that God is actually giving you or giving us. Ano po? We have to consider that this is God's ministry. And we will operate not with our own power, but with the power of the Holy Spirit. Ano po? So we have to understand how the Holy Spirit works in biblical counseling and how are we going to apply it practically. Okay po. Dito po, basically, I have 5 majors. Ano po? 5 major work of the Holy Spirit in biblical counseling. Ano po? Ito po yung bibigay natin o pag-aaralan natin ngayon. At the same time, we're going to talk about the practical application. So ready na po ba kayo? Number one po is, yan. Number one truth that we have to consider in biblical counseling is that the Holy Spirit guides us into all truth. Ano po? Ang banal na Espiritu Santo ang siyang gumagabay sa atin sa lahat ng katotohanan. Siya ay Espiritu ng katotohanan at siya rin ay gumagabay sa atin para maintindihan natin, malaman, mag-grasp ano po yung katotohanan. Anong sabi sa Biblia? John chapter 16 verse 13. Sabi ni Jesus, but when He, the Spirit of truth, this is speaking actually about the Holy Spirit, but when He, the Spirit of truth, comes, ano daw mangyayari pag dumating ang banal na Espiritu, ang Espiritu ng katotohanan? Sabi rito, He will guide you into all truth. Sabi ni Jesus, pag dumating ang banal na Espiritu Santo, ang Espiritu ng katotohanan, siya daw ang gagabay sa atin o mag-guide sa lahat ng katotohanan. Ang sabi rito, tuloy natin sa verse, sabi dito, He will not speak on His own. He will speak only what He hears. And He will tell you what is yet to come. So ang banal na Espiritu Santo daw, hindi siya magsasalita ng parang ganang kanya lang, kundi ang sasabihin niya daw kung anong narinig niya. Narinig niya sa Ama, narinig niya kay Jesus Christ na ating Panginoon. At sabi dito ng Panginoong Hesus, sabi niya, ito yung mga sasabihin niya. At sasabihin niya rin yung mga darating, of course, yung mga mensahe na nais ipaabot sa atin ng Panginoon. Now, ano ang katotohanan ito ay nagsasabi sa atin ang banal na Espiritu Santo ay actually katuwang natin para maintindihan ang katotohanan. Lalo na sa panahon halimbawa na parang nalilito tayo o kaya feeling natin parang may pandaraya, may panloloko, pandilin lang. We can ask the Holy Spirit. We can pray to the Holy Spirit to help us know or clarify the truth. The Holy Spirit Himself will reveal God's truth. This actually ensures that biblical counseling should not be based on human wisdom but on Scripture. Bakit kailangan hindi nakabase sa sarili nating talino, dapat sa salita ng Diyos? Kasi ang banal na Espiritu, kumikilos siya sa salita ng Panginoon, pinapaalam sa atin ng katotohanan. So ang banal na Espiritu is actually a counselor also, no? Now, yung counselor tayo, biblical counselor, as well as yung counseling natin, we need actually to understand what the Bible is telling us. And we need the Holy Spirit, the Spirit of truth, to help us understand biblical principle in order for us to apply it. So ang unang katotohanan po sa gawain ng banal na Espiritu sa biblical counseling, ang banal na Espiritu po ang nagbibigay sa atin ng lahat ng katotohanan.
Now, how are we going to apply this into our practice or practical application? May tatlo akong practical application dito. So ito po ang mga practical applications natin. Number 1, counselor should pray for the Holy Spirit's wisdom before, during, and after each sessions. Nabanggit ko na actually sa inyo to last week. Pero I would like to emphasize that knowing that it is the Holy Spirit's work to give us all truth. So meaning to say, kung ang banal na Espiritu Santo ang nagre-reveal sa atin ng katotohanan, dapat mag-pray tayo bago tayo mag-sessions. Even during the sessions, you are praying in the Spirit. And after the sessions. Bakit? Katulad ng nabanggit ko sa inyo last week, may lumapit sa akin na counselee. Nagkikwento siya ng kanyang mga problema, sinasabi niya na itong problema niya. Pero hindi pala talaga yun ang problema, merong underlying problem. Nagpo-project lang siya ng isang problema, pero hindi talaga yun ang problema. May problema pa. And praise God, the Lord gave me discernment. And I believe that was the work of the Holy Spirit. The Holy Spirit was the one who told me, June, ano yan, may problema pa yan. So ask more probing questions so that the person will be able to reveal himself kung ano pa yung mga underlying problems. So yun, pray. Pray that the Holy Spirit will give us wisdom before, during, and after. Pangalawang practical application. We have to encourage our counselee to seek God's guidance through personal Bible study and prayer. So during the session, yung ating counselee, isa sa mga pwede nating panghikayat o panghimo ay masabihan natin yung counselee na, alam mo, ang isa sa mga pwede kong ipayo sa iyo ay ikaw mismo. Hanapin mo ang kalooban ng Panginoon, magbasa ka ng salita ng Panginoon. Ikaw mismo, para nang sa ganon, meron siyang direct and personal revelation that he or she will get from the Bible. And you know what? The Holy Spirit uses the Bible, the Word of God Himself, to what? To help the person understand what is the solution. What are the possible steps to a solution so that he or she will be able to break free from the problem or the bondage na maaring kinakaharap niya. Nakanya? So, since we understand that the Holy Spirit is working, so let's encourage our counselee, yung taong yun. Kasi may mga may mga counseling na hindi lang isang session. Meron siguro yung mapababaw lang na problema, naguguluhan lang siya. Pero may mga sessions na isa, dalawa, ilang beses. So during that time, you can encourage the counselee na seek God's guidance through personal Bible study and prayer. Number 3, since we understand that the Holy Spirit guides us into all truth, we have to use the scripture or the Bible as the foundation for addressing life struggles, trusting that the Holy Spirit to illuminate its meaning. Ano ibig sabihin yan? Ang gagamitin natin na pampayo ay hindi lang yung sarili nating dunong, kundi yung sinasabi ng Bible. Kasi naniniwala tayo na ang salita ng Diyos ay makapangyarihan. Kaya niyang magbago ng tao. Kaya niyang linisin yung mga maruruming isip. Kaya niyang tuwirin yung baluktot ng utak o yung mga rason na hindi tama. That's why, whenever we give advice to the person, we use Bible. We use the scripture. And we says, what do you think the Lord is telling you? So, ang ginagawa natin, pwede mong pabasa sa Kanya, sis, sinasabi mo patungkol halimbawa, sa hindi ka makapagpatawad. Maybe you can cite one of the verses tungkol sa pagpapatawad. Pabasa mo sa Kanya. Sabihin, what do you think the Lord is telling you in that verse? Nakanya, we trust that God's word is powerful and the Holy Spirit can use that word to illuminate, meaning to say, give more light
and understanding dun sa kanyang kalagayan. Okay? Why? Because we know that the Holy Spirit is the Spirit of truth. So ang gagawin niya, dadalhin niya talaga sa totoo, sa tama. Marami sa mga problema natin ay dahilan sa pagkakadaya. Halimbawa, lumapit, may karelasyon na hindi asawa. Anong sasabihin yun? Kasi mahal ko na ito. Di ba? So, totoo ba yun? Hindi. Pandarayan ng demonyo, ng diablo yun. Kasi may asawa na siya eh. Hindi na siya pwede. So, ang gagawin ng demonyo, gagawa ng kung ano-anong pandaraya. O kaya, didimlan yung kanyang kaisipan, yung kanyang reasoning. So, dahil nga patungkol yan sa kaisipan, sa katotohanan, so we need the Holy Spirit because the Holy Spirit is able to illuminate the mind of the person. The Holy Spirit can lead the person into truth. Nakuha niyo? Isa pa, lalo yung mga bandage, yung mga gawa ng demonyo sa buhay ng isang tao, ang pinaka-strongholds niyan ay mga lies ni Satan. Halimbawa, yung sumasamba pa sa Diyos-Diyosan o kaya yung may mga pamahiin, di ba? Hindi pa rin maalis-alis sa kanila yung pamahiin. Bakit? Kasi ang pinaniniwalaan pa nila yung mga narinig nila sa kanilang mga lolos, mga kasabihan. Yung salita ng Panginoon, hindi pa nila lubos na natanggap o naintindihan. Now we can ask the Holy Spirit to be the one to reveal and explain that to the person. So ang una po, the work of the Holy Spirit is actually second work of the Holy Spirit in biblical counseling is He convicts. The Holy Spirit convicts and transforms. Sa Tagalog po, ang Banal na Espiritu Santo ang siyang bumabagabag sa puso at isip ng tao at siya rin naman ang may kapangyarihan na magbago ng tao. Hindi tayo. Ano sabi ng John chapter 16 verse 8? Sabi ni Jesus, when He comes, yung He, nakapatukoy pa rin po ito sa Banal na Espiritu Santo. Ano daw gagawin ng Banal na Espiritu Santo? He will probe the world to be in the wrong about sin and righteousness and judgment. Ano daw ginagawa ng Banal na Espiritu Santo? Pagdating niya daw, ang Banal na Espiritu Santo mismo ang magtuturo, ang magkukonvict sa puso ng isang tao patungkol sa mga maling bagay. Akala nyo? Siya mismo magkukonvict. Alam niyo, ang pagkukonvict sa isang tao, hindi tayo. We cannot convict a person to turn from his sin. It is the work of the Holy Spirit. Pagka minsan parang tinatrabaho natin yung trabaho ng Banal na Espiritu. Kinokondemn natin o kaya pinapakonsensya. Hindi yun effective kasi tayo yun eh. Pero ang Banal na Espiritu Santo, kung siya ang kikilos sa puso ng isang tao. That's why it's really very important to pray before and even during. Pagpe-pray mo na, Lord, kayo po ang kumilos. Kasi may mga counseling, nakitang-kita niya na mali. Mali talaga. Halimbawa, sinabi niya na, alam ko naman po na mali talaga na makipagrelasyon. Kaya alam po, mahal ko siya. Di ba? So, walang conviction na kasalanan yung ginagawa niya. So, what can we do? We can pray. Holy Spirit, will you be the one to convict the heart of this person? Alam niyo kasi, kung walang conviction, mahirap magbago. At ang maganda nito, as the Holy Spirit convicts, He is the one responsible to transforming the person. So, how are we going to apply this to make this into practical application? Number one, instead of forcing change sa ating mga counselee, ang counselor dapat nagtitiwala siya sa Banal na Espiritu Santo na siyang kikilos sa puso ng tao. Nakuha nyo? Ang trabaho lang natin ay sabihin yung sinasabi ng salita ng Diyos, ililid siya, ipoprocess siya, tutulungan natin na ma-process yung kanyang iniisip sa pamamagitan ng mga tanong. And we will also lead the person to what the Bible is telling us. But, we can only do so much. Meaning, hanggang ganun lang tayo. It is the Holy Spirit who convicts the hearts of the person. That's why we trust the Holy Spirit. Lord, kayong kumilos sa puso ng taong to. Nakuha niyo? So, huwag tayong maiinis.
Kasi kung halimbawa, nilagay natin sa ating sarili na, uy, kailangan makano ko to, kailangan makumbinsi ko to, kailangan mabago kong isip nito. Hindi tayo nagbabago ng isip. Ang nagbabago ng isip ay ang banal na spirito. Pangalawa, practical application number 2. When discussing sin or struggles, approach with love and patience, allowing the Spirit to do His work. Yes. Kailangan na maintindihan natin na trabaho ng Banal na Espiritu Santo yung mag-convict. And so therefore, be patient. Ang kailangan lang natin gawin ay ipadama ang pagmamahal, maging pasensyoso, matiisin kumbaga. Kahit minsan yung counseling mo ay ang linaw-linaw na, alam niya nang hindi tama, nabasa niya na sa Bible, pero ayaw pa rin. Tapos minsan parang tayo gusto na natin. Talagang naiinis na ako sa kanya. No, huwag tayo mainis. Okay? Especially, sa totoo lang, isa sa mga nakakainis ganda, naranasan ko dito, yung paulit-ulit. Sinabi na natin yan, di ba? Last week, anong sabi mo? Gagawin mo to. Anong ginawa mo? Hindi mo pa rin ginawa. Alam mo yung gano'n? Yung paulit-ulit, yung struggle, ikot na naman doon, nagkamali na naman, nadapanan na kanyo. Tapos, lumapit na naman sa iyo, tinanong mo na naman, ano sa palag na sinasabi ni Lord. Alam naman nila kung anong gagawin, pero hindi ginagawa. Nyo. Let us be patient with them and approach their sin and struggle with love to the person. Meaning to say, ang gusto kasi natin yung tao, matuto. So we're hoping that by our love and patience, the person will be able to give way to the Holy Spirit. Actually, tayo rin, nagbibigay din tayo sa Holy Spirit to work. Hindi tayo ang tandaan niyo po ito, hindi tayo ang nagbabago doon sa tao. Wala tayong kapangyarihan na gawin o baguhin ang isip o ang tao. Ang banal na Espiritu Santo, siya lang may kapangyarihan makapagbago ng isip, ng puso, ng tao. So let's trust the Holy Spirit. Number 3, practical application. We have to encourage our counselees to what? To surrender to God's leading rather than relying on their own strength. Ano ibig sabihin nito? Yung ating mga pinapayuhan o nililid sa payo ng Panginoon, ang gagawin natin, encourage natin sila. Kasi alam natin na ang Banal na Espiritu Santo ang may kapangyarihan na magbago ng isang tao. So encourage natin na isurrender niya ang sarili niya sa Panginoon. So how do you surrender yourself to the Lord? Or how we lead the person to surrender to the Lord? Meaning to say, he starts to obey what the Bible is telling her or him. Nakuha nyo? In-encourage natin na surrender. Ang ibig sabihin ng surrender, yung, eto na Lord, eto na yun. Isang magandang illustration nito, yung nalulunod na tao. Pag ang isang tao daw na nalulunod tapos nagpupumiglas pa, wag mo daw sasagipin yun. Bakit? Kasi pwede kang hilahin nun pababa. Naka nyo, normally, yung mga mauhusay na lifesaver, kukuhanin nila yung of course, meron silang yung lifesaver mismo. No? Pero yung mga, ano tawag doon? Yung mga nagliligtas na sa tubig o sa dagat, yung mga mauhusay, kukunin nila ng lupaypay na, hindi patay meaning, hindi na siya nag-struggle, surrender siya. Or, ready na siyang, mag-give way. Meaning to say, sige, hindi na ako papalag, hilahin mo na ako. So, ang gagawin nung lifesaver, hahawakan yun sa liig na gano'n, tsaka siya lalangon. Okay. So, ganun din sa atin. Anong ibig sabihin natin? Sinasabi natin na yung tao, you know what, if you really want to change, if you really want to solve your problem, you have to what? You have to surrender yourself to the Lord rather than your own strength. Pwede nating sabihin na hindi mo rin talaga kaya yan sa sarili mo. Ako, ang dami kong mga kasalanan, mga kahinaan na hindi ko talaga kaya sa sarili ko unless I started surrendering it to the Lord. Okay? So surrender it
to the Lord. Yun yung practical applications natin. So, ini-encourage natin yung counseling natin. Yan ay, kasi alam natin na ang Holy Spirit ang nagko-convict at nagtatransform. Okay. Number three, truth about the Holy Spirit in counseling. The Holy Spirit brings comfort and healing. The Holy Spirit brings comfort and healing. John 14 verse 26, the Bible says, "But the Advocate, the Holy Spirit, whom the Father will send in my name," ano daw gagawin ng Banal na Espiritu Santo? "He will teach you all things and will remind you of everything I have said to you." Akanya, siya daw ang magpapaalala, magpapaliwanag ng mga bagay na sinabi sa atin. Now, may isa pang verse yan. May isa pang verse sa Bible. Tingnan natin yung isa pa. 2 Corinthians chapter 1 verse 3 to 4. Sabi rito ni Paul, "Praise be to God and Father of our Lord Jesus Christ, the Father of compassion." So God is our Father of compassion and the God of all comfort, who comforts us in all our troubles, so that we can comfort those in any troubles with the comfort we ourselves receive from God. How does God comfort us? When He sent us the Holy Spirit. Tama nyo? Many counsellors are burdened by pain, loss, and emotional struggles. Di ba totoo yan? Marami sa mga may problema, kaya sila may problema kasi nabibigatan. Nabibigatan sila. O kaya may nawala sa kanila, maaring ang nawala sa kanila ay mahal sa buhay. Maaring nawala yung dignidad. Maaring nawala yung kanilang ari-arian. Nasunog, halimbawa, nawasak ng dilubyo. O kaya nanakaw, na-scam. Diba? Mabigat yun. Okay? Merong loss. Tapos hindi lang yun, may mga emotional struggles. Nalulungkot, napapahiya o nahihiya, o kaya naliliit yung tingin sa sarili, ang feeling niya wala na siyang pag-asa. Ngayon, ang Banal na Espiritu Santo, ang tawag sa kanya ay comforter. Di po ba? The Holy Spirit is our comforter. He actually provides peace, healing, and assurance of God's love. Ang Banal na Espiritu Santo, nagbibigay sa atin ng kapayapaan, ng kagalakan, ng kaaliwan. Kaya nga ang tawag sa Banal na Espiritu Santo ay ang mga aliw. At syempre, higit sa lahat, ang Banal na Espiritu Santo ang nagpapadama sa atin, nagbibigay sa atin ng assurance na tayo ay iniibig at minamahal ng Panginoong Diyos. Now, how are we going to apply this into our counseling sessions? Tatlong practical application. Number 1, let us help our counselee to see their struggle as opportunities for spiritual growth rather than obstacles. Ano ibig sabihin yan? Yung counseling natin, tulungan natin sila na makita nila na yung kanilang mga nararamdaman na kabigatan, na pagsubok, na kawalan, kalungkutan, ay pagkakataon actually na lalo silang magtiwala sa Panginoon at sa Banal na Espiritu Santo. At dahil sa pamamagitan nun, mas magiging matatag sila. Every challenges, problems, loss, or emotional struggles are actually an opportunity for us to grow spiritually because we will trust God more. So, tulungan natin yung mga counseling natin na makita nila yon. Kasi, pag nasa gitna ng kabigatan, di ba, parang one-sided ka lang, puro kabigatan lang, puro problema, puro yun nga, yung kawalan. Ngayon, pwede natin gawin, tulungan natin, hindi natin i-deny kasi hindi rin naman tama na i-deny na sabi mo sa kanya, ay wala yan. Halimbawa, may narinig ba kayong gano'n? Sinabi, lungkot lang
lungkot ko. Laki-laki ng problema ko. Tapos ito naman, si super spiritual sister o si brother, ay wala yan kay Lord. Lahat yan, yung parang dinideny naman. Di ba parang nakakainis yun? Yung hindi man lang in-acknowledge yung feeling mo. Di ba? Ayaw natin ng ganun. We have to acknowledge what they feel. We have to empathize with them. Let them feel that you understand them. But eventually, we will also lead the person to an understanding that what he is going through is an opportunity for spiritual growth. Nakanyo? Rather than obstacle. Pangalawa, encourage our counselee to depend on the Holy Spirit for strength and reliance. So ang gagawin natin, encourage natin siya. Oo, sister, mahirap talaga yan. Nakakalungkot talaga yan. Nakakainis talaga yung nangyari sa'yo kasi na-scam ka. Pero isang pwede kong encourage sa'yo, yung sinabi sa Bible, tumawag tayo sa Kanya, ang Banal na Espiritu Santo, ang ating mga aliw. So, pwede yun, encourage natin yung tao na lalong magtiwala sa pwedeng gawin ng Panginoon. Mas maging, spirit-reliant rather than or instead of being self-reliant. Number 3, we have to guide our counselee in developing their spiritual discipline. Dahil alam natin ang Banal na Espiritu Santo ay may malaking papel sa buhay natin at kung paano aayusin ang ating buhay. So encourage natin yung tao na i-develop niya yung kanyang spiritual discipline, yung prayer niya, Bible reading, small group, kasama dyan actually yan sa spiritual discipline, yung kanyang worship, yung kanyang fellowship, para lalong makultivate sa kanya yung fruit of the Spirit. Nyo? So, isa sa mga assignments na pwede nyong gawin, halimbawa, tapos na yung session nyo for this day, sister, pagpipray kita, pero pag-pray mo pa rin ha. Pag-pray mo kung anong bigay sa'yo ni Lord, kung anong tamang desisyon na gagawin. Di ba? Lalo na kapag crucial yung kanyang mga desisyon na gagawin. Encourage them. Magbasa ka ng Bible. Maybe you can also point out mga verses sa Bible na pwede niyang basahin. So, i-guide natin siya na ma-develop sa kanya yung spiritual discipline. Akanya po. Okay. Okay, number 3. Number 3 na ba tayo? Number 4 na yata. Number 4, o letter D. Yes. Letter D. The works of the Holy Spirit in biblical counseling. The Holy Spirit produces spiritual growth and strength. Wow! Ang Banal na Espiritu Santo pala, trabaho niya pala yun, na ang isang tao ay palaguin at palakasin. By the way, itong na intindihan ko as I grow in the knowledge and faith in the Lord Jesus Christ. Alam niyo, meron pala talagang mga problema na pinapahintulot talaga ng Panginoon. Parang sadya na pinahintulot niya o sinadya niyang ibigay sa iyo. Kasi meron siyang gustong i-develop sa atin. Ano yung gusto niya i-develop sa atin? Yung fruit of the Holy Spirit. Galatians 5:22-23. Ano daw yon? But the fruit of the Holy Spirit or the Spirit is love, joy, peace, patience, or perseverance, kindness, goodness, faithfulness, gentleness, self-control. Against such things, there is no law. Halimbawa, tingnan niyo po, paano nyo ma-exercise ang fruit ng Banal na Espiritu Santo na love? How are you going to exercise love? By what? By loving people, right? And sometimes God will give you unlovable people. Diba? How about joy? Kailan nyo ma-appreciate ang joy? Kapag lagi kang masaya all throughout of your life? No. You will experience joy through joy. You will understand through joy when you pass through sufferings or loneliness.
Di ba? Doon mo makikita, ay, kabila ng kalungkutan na yan, lalo na kung halimbawa nawalan ka ng mahal sa buhay, o kaya ng mga bagay-bagay, nakakalungkot talaga yun. Pero eventually, marirealize mo, hindi, may kapayapaan ako sa loob ko. May kagalakan ako. Di ba? Kindness. Ito yung sermon ko nung nakaraang linggo kindness. Yung kindness, sa palagay nyo, sino ang talagang nakikinabang niyan? Yung bang mga malalakas, mga mayayaman at meron? Hindi. Yung kindness, actually, ang nakikinabang niyan, yung mga salat. Di ba? Yung mga nangangailangan, yung mga lumalapit sa atin. And sometimes, God will allow you to experience those kind of people so that you will be able to express or practice kindness. Goodness, faithfulness, gentleness, lalo na yung self-control. Kailan mo malalaman may self-control ka na? O mapapractice ang self-control mo? Sometimes, you will pass through mga circumstances that will take your patience out. But actually, God is allowing it so that you and I can practice all of these fruits. Ephesians chapter 3 verse 16 to 17, sabi ni Paul, I pray that out of His glorious riches, He may strengthen you with power through His Spirit. So, ang banal na Espiritu Santo nagbibigay ng kalakasan. Ano daw yung kalakasan na yun? Inner being. So that Christ may dwell in your hearts through faith. And I pray that you, being rooted and established in love. Tama niyo? Now, explain natin further. When we say the Holy Spirit is the one producing spiritual growth and strength, ang ibig natin sabihin yan, sa biblical counseling, hindi lang ito patungkol sa, kailangan mo-solve ko yung problema niya. Hindi ganun. Baka akala nyo, hindi, counseling kasi ito, kailangan mabigyan siya ng solusyon sa problema niya. Hindi. Maaring hindi ganun. Maaring tutulungan mo lang siya na ma-process niya yung kanyang pinagdadaanan. At for the meantime, baka wala pang solusyon kasi ang inaayos sa kanya ng Panginoon yung kanyang spiritual fruit. Nakuha nyo? Halimbawa, ang problema niya ay sakit. Pinag-pray mo na hindi pa gumaling. Baka hindi talaga ang solusyon ay yung paggaling. Kasi nga may pinagdadaanan siya and so therefore baka doon sa pinagdadaanan niya merong inaayos ang Panginoon sa buhay niya. Nakuha nyo? So, the Holy Spirit produces godly character through the problems that the person is undergoing. But the Holy Spirit also will enable the believer to respond in faith. Nakuha niyo po? So, how are we going to apply this practically? By the way, bago yun, basahin natin isa pang talata sa Bible, Acts chapter 1 verse 8. Anong sabi dito? Ano daw ang trabaho ng Banal na Espiritu? But you will receive power when the Holy Spirit comes on you, and you will be my witnesses in Jerusalem, in all Judea, and Samaria, and to the ends of the earth. Ano daw matatanggap na isang tao kung ang Banal na Espiritu Santo ay sumakanya? Meron doon tayong kapangyarihan. At yung kapangyarihan na yun actually ay kapangyarihan din magagamit natin upang tayo ay maging mabuting mga witness o mga saksi para sa Panginoon. 1 Corinthians chapter 2 verse 4 and 5. My message and my preaching were not with wise and persuasive words, but with a demonstration of the Spirit's power. Ano sinasabi ni Pablo rito? Sabi niya, alam niyo yung preaching ko, hindi ako nagre-rely sa mga salita lang, kundi sa kapangyarihan ng banal na Espiritu. So, kapangyarihan ng banal na Espiritu na kumikilos sa tao. So that, sabi niya rito, your faith might not rest on human wisdom, but on God's power. Bakit daw sa kapangyarihan ng banal na Espiritu? Para sabi niya, okay magtiwala sa dunong ng tao, sa galing lang. Kundi, sa kapangyarihan at pagkilos ng banal na Espiritu. So how are we going to do this in practical application? Number 1, tayo as counselors, we should rely on the Holy Spirit for guidance in difficult situations
rather than on our own personal opinion. Halimbawa, lumapit sa'yo, may cancer, pinag-pray nyo na hindi gumaling. Naku, hindi yata natin kayang anuhin yun. Bigyan ng payo kung sa sarili nating pagkaunawa. Paano ma-explain yun medically, di ba? But we can pray to the Holy Spirit to guide us. Even our counseling, Lord, kayo magpaliwanag sa Kanya. Nakuha niyo? Kayo magbigay sa Kanya ng kapayapaan. Kayo ang mag-assure sa Kanya na sasamahan niyo siya. Number 2, we have to pray as counselors, we have to pray regularly for discernment, wisdom, and the ability to counsel with love and patience. Tayo din, katulad nga kanina sinabi ko, di ba? Before, during, and after. Kahit tapos na yung sessions, pray ka ulit, Lord, tulungan nyo nga po ako maintindihan yung mga sinabi niya kanina. Hindi ko lubos talaga malaman kung anong gagawin. Ako din, hirap na hirap. Di ba nga ganun? May problema yung counseling mo, shinare sa'yo, pakatapos nung pag-share sa'yo, parang lumipat sa'yo lahat ng bigat. Di ba? Ikaw tuloy nag-alala. So, pray for discernment. Lord, ano pong dapat namin gawin? Ano palaging po ang dapat kong sabihin doon sa tao? Bigyan nyo nga po ako ng mga salita mo sa Bible. Paalala nyo nga po sa akin kung anong dapat kong gawin. So, mag-pray tayo. And let's pray for discernment also. And of course, tayo, may ability tayo to love and be patient to a person. Kasi baka ang maging dahilan para hindi na maging effective. Kasi nga, nainis na tayo dun sa tao. Ano naman kasi, ganyan. Ulit-ulit ka, ayaw makinig. I hope hindi tayo dadating sa ganyan. No? Number 3, of course, we have to be sensitive as a counselor. Be sensitive to the Spirit's leading. During sessions, allowing Him to direct conversations and insights. That's why, during counseling sessions, taimtim tayong nakikinig. Pero hindi lang tayo nakikinig, nagpipray tayo. Lord, anong sinasabi niya? Nakanya, i-lead nyo nga po kayo, kami. Ikaw ang ikaw ang tumulong sa akin, bigyan niyo ako ng mga tamang tanong na pwede kong ibato sa kanya para sabihin niya yung totoo, yung tama. Nakanya, para maproseso namin siya. O kaya, siya mismo, pag tinanong ko siya mismo makahanap siya ng tamang solusyon sa kanyang problema. So, you do that even in during sessions. You pray for sensitivity, discernment, and the Holy Spirit's leading. Amen po? Amen. So it is the Holy Spirit actually who empowers us. Conclude natin. In conclusion, ganito. Biblical counseling is not merely an intellectual or emotional process. Actually, it is deeply spiritual. And some of you needed to be reminded that in biblical counseling, there is also spiritual battle happening. So we need ultimately the Holy Spirit, the ultimate counselor, who guides, convicts, comforts, and strengthens. Sa madaling sabi, ganito mga kapatid, sa biblical counseling, hindi lang ito pakikinig ng problema, tapos bibigyan mo ng payo, tapos na, hindi. Sa biblical counseling, ito ay pakikinig ng problema, pero pakikinig din sa sinasabi ng Banal na Espiritu. Pagbibigay ng payo, pero actually pakikinig sa sinasabi at ipapayo ng Banal na Espiritu. Ito ay pagtitiwala na na naiintindihan natin yung problema ng tao, pero pagtitiwala din na na naiintindihan natin na ang Banal na Espiritu ang dakilang tagapayo. And so therefore, we have to rely on the power, guidance, and leading of the Holy Spirit. Nakanya? So that is biblical counseling. Amen po. Next week po, by the way, may isa pa tayong may isa pa tayong sessions. Next week po, I'm going to share to you ano yung mga challenges sa biblical counseling and how are we going to address them. Yan po yung topic next week. I hope huwag po kayong mawawala. Tapos alam niyo may mga magaganda akong questions dito na
na i-post. These are actually our processing questions. Maiksi lang tayo ngayon para mas mahaba usapan natin. By the way, thank you. Ayan po. Ito po yung questions natin. Questions number 1, how can we recognize when the Holy Spirit is guiding our words and actions in counseling? So please share that. Share your insights with regards to that question. Pangalawa po, what's some common emotional or spiritual barriers that prevents people from accepting biblical counsel? Baka meron kayong may mga idea kayo. So how can we gently help them overcome this? Considering the principles or truths that we have heard tonight. Number 3, have you ever experienced resistance when giving or receiving biblical counsel? How did you or other person respond? And what did you learn from it? Last question, how can we practically remind someone of God's promises when they are struggling with doubt or discouragement?